magandang hapon po sa inyo lahat o tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali dyan sa mga kumakain ng mga bata. Nagbibilang na naman sila kanina. Mukha yata hindi ako narinig. Magandang tanghali dyan sa inyo mga bata. Yeah. Okay, good. At salamat sa Panginoon. We're back. No? Welcome once again sa ating pong The Baptist Lunch. No, matagal-tagal tayo hindi nagkita rito, but ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na muli tayo nagkita-kita at muli natin tatalakayin ang mga mahalagang bagay na naniniwala ako na magiging pagpapala po sa inyo, no? At yung mga nakaraan, no, ay talagang napaganda ng mga usapin. Maganda po yung ating usapin natin ngayon sa atin pong simbahan, mga kapatid, yung ating theme for the year. This is the year of commitment, okay? The year of commitment. Kaya ngayon, dito sa ating TBL program, mga kapatid, ay pinag-uusapan po natin ang usapin ng commit to lead, alright? Commit to lead. Yan ay magandang usapin, no? Leadership commitment, okay? And mamaya ay bibigyan natin ang liwanag ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Alright. And again, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at sa lahat ng mga pastors, kung kayo man ay nandiyan na, magandang tanghali sa inyo lahat. At ganoon din naman sa mga nasa ibang bansa, no? Meron tayong mga nag-tune in sa Hong Kong, sa Australia, at saka sa iba pang lugar, mga kapatid. No? At US, US. And Arkansas, Larry Arkansas. Barksfield. Oh, yeah, Arkansas. Yeah, okay. And salamat sa Panginoon, no? Na meron tayong programa na nakakarating po sa kanila. Okay? Alright. And bago ko ipasa ang pagbati, mga kapatid, kila Brother Rudy at saka kay Brother Noel, nais ko munang batiin ng Happy Valentine's. Ay, hindi. Hindi tayo niniwala dyan, mga kapatid. Okay? Happy birthday kay Doc Sheila Teru. Wow! Yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday po, Doc Sheila. Ano po? And salamat na panibagong taon na dinagdag sa iyo ng Panginoon. No? Alright, Brother Rudy. Amen. Isang mapagpala pong tanghali sa atin lahat at I hope na ang bawat pamilya ay ready na para sa pagpapala po na atin tatanggapin para sa tanghaling ito. Shout out sa lahat ng mga tatay na nandyan sa iba't ibang area, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa karatig bansa na nanonood sa atin. Katulad nga ng tatay na si Brother Denver sa Patose, ito yung nandyan, di ba? At si Brother Larry Birchfield. Yeah, amen. Birchfield yata yun. Birchfield. Talagang Amerikano to. At good afternoon to you, sir. Amen. Yeah. Wow. At syempre sa lahat ng mga tatay, lalong-lalo na sa tatay ng aming area, kay Brother Tata Krampatanta, mukhang nakatakas to. Kaya nakakapanood. Tutok lang, brother. At sa aking pamilya, good afternoon, Arog, at sa aking mga anak. At huwag kayong aalis at mayroon po tayong tatanggapin na pagpapala para sa tanghaling ito. Sir. Amen. Amen. Isang mapagpalang tanghali sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na ang inyong paboritong noontime show ay umi-ere na naman. At binabati ko ang aming area, ang West Bank family ng isang mapagpalang tanghali at gayon din po yung aking pamilya kay Sister Cynthia at sa dalawa naming anak na kay Pauline at kay Tricia na nasa trabaho sa oras na ito. At gayon din, binabati ko rin ang ating missionary sa Cagayan, si Sir Rick Formanes. Yeah. Magandang tanghali po sa inyong lahat na imbag Aldaw. At gayon din po yung ating naimbag nga udto. At gayon din yung ating magiting na tatay, si Sir Samsung Alonso, no? Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Huwag po kayong aalis dahil marami po tayong pagpapala na kahanda po para sa inyo ngayong tanghaling ito.
Salamat po, sir. Amen, amen, amen. Alright, tayo po yung magpapatuloy. Alam nyo, maraming beses po ako nawala rito, mga kapatid. At ako naman yung nagpapasalamat na ang programa ay tuloy-tuloy, bagamat wala ako. But you know, I always wish and desire to be with you every time na meron pong programa na katulad po nito. No? And salamat sa Panginoon na ngayon magkakasama tayo. Okay? And ako niniwala na maganda ang ating tatalakayin ngayon. Okay? Alright. Pero bago po yan, para alam nyo naman, nung mga nakaraan, medyo ignorante ako, you know, sa mga tinatalakay nila. Kaya ngayon ay bibigyan natin muna ng pagkataon, mga kapatid, si Brother Rudy na sariwain sa atin ang mga nakaraan. Amen. Amen. Alright. Brother Rudy, mukhang sabi ni Brother Noel, sa iyo raw palagi yung floor Kaya, sige nga, subukan nga natin. Amen. Okay, sige, go ahead. Thank you, sir. At isang malaking pribilehiyo na ako'y mailagay dito sa gawaing ito. At tulad nga po ng ating napag-usapan last week, mga kapatid, ating pong tinalakay yung pagiging being committed, sapagkat ang isang taong committed ay talagang connected yan. Amen. Kaya nga mahalaga po na ang isang tao ay mag-commit sapagkat ito ay nagpapakita lamang ng kanyang connection din doon sa Panginoon. At sa atin bilang mga tatay, mga kapatid, sabi nga sa ating pag-aaral ay hindi tayo dapat poor connection sa ating Panginoon, kundi talagang meron tayong strong connection. Dahil katulad nga ng internet, dahil kapag poor connection ka lamang, ay panay lang ang loading niyan, mga kapatid. At sabi nga, baka mauwi lang tayo sa pagiging church-goer. Ano po? Ang isang tatay, dapat talaga ay meron siyang strong connection sa Panginoon at mangyayari ito kung talagang siya ay merong ginawang commitment sa Panginoon, mga kapatid. At tulad nga ng isang komento ng isang nanay sa atin na malaki ang pakinabang ng isang tatay na committed. Sabi nga ni Ma'am Yang, dapat ang isang tatay dapat committed. Bakit kamo? Kasi yung kanyang pamilya, maging yung asawa niya at ang kanyang mga anak, ay nahahatak niya dahilan sa kanyang commitment sa Panginoon. Yeah. Dahil doon, mayroon siyang mataas na connection sa Panginoon. At totoo naman, kapakipakinabang para sa buong pamilya kapag ang tatay mismo ang nanguna at nakitaan ng maganda at mataas na connection sa Panginoon. Yeah. Bunga po ng kanyang pagbibigay ng commitment sa Diyos. Amen. Amen. At doon nga makikita natin sa ating pag-aaral na yung paggawa natin ng desisyon sa buhay dapat ay bunga, mga kapatid, ng tinatawag nating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Bakit kamo? Kasi hindi ka naman makakapag-commit sa Panginoon kung wala kang pagtitiwala sa Diyos. Amen. At doon yun yung foundation. Yun talaga, sir. Thank you, sir, doon. At ikayo po ang nagturo nyon. At sabi nga, dito sa ating pag-aaral, napakahalaga na yung desisyon na dapat nating ginagawa ay lagi yan konektado sa Panginoon. Amen. Amen. At bilang tatay, mahalaga po ito para sa atin. Dahil kung hindi, mga kapatid, yung ating ikinumit sa Panginoon ay mapapawalang bisa o madali lang natin tatalikuran kung mismo ang connection natin ay hindi po natin pahahalagahan. Amen? So, yun po, sir, ang aming mga napag-usapan last week. Ikaw, may naalala ka rin ba, Noel, sa mga napag-usapan nyo? Yes, sir. At napakahalaga talaga na tayo mga tatay ay talagang magkaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Yes. Dahil tulad nga ng sinabi kanina ni Pastor, na yung Word of God, siya yung magtuturo po sa atin kung paano natin pangunahan ang ating pamilya at maturuan kung paano maging committed sa gawain ng Panginoon. Dahil kung meron man sa loob ng tahanan na dapat makitaan ng matapat na paglilingkod sa Panginoon at maayos na relasyon sa Diyos ay walang iba kundi tayo mga tatay. Yes. At yung responsibilidad po natin ay dapat po nating magampanan. At lahat po ng bagay ay walang imposible. At wala pong magic dito, mga kapatid. Kaya nga, kung hindi po natin sisimulan na talagang patunayan natin sa
ating Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya, ay talagang mahuhuli po tayo kasi karamihan po sa atin bilang isang tatay, minsan mas nagtitiwala po tayo sa ating sariling kakakayanan. Na kung minsan ay nakakalimutan na natin ang lahat ng bagay na nagmula sa Diyos. Kaya nga kung hindi tayo kakapit sa Diyos, sabi nga ng Bible na except the Lord build the house. Yes. No, paano tayo magkakaroon ng maayos na commitment sa Panginoon kung wala tayong strong relationship sa Diyos? Yeah. At paano natin maidadala yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor na dadalhin ko kayo sa Yes. mataas na paglilingkod sa Panginoon. So bilang mga tatay, mga leader ng tahanan, tayo mismo ang siyang mag-encourage sa ating pamilya kung paano nila ma-enjoy ang buhay bilang isang Kristiyano. Ayan nga yung sinasabi kanina ni Sir Rudy na kapag wala talaga tayong maayos na commitment sa Diyos, ay parang ito na yung routine nating ginagawa na pupunta lang tayo sa church, uuwi, para wala tayong involvement, wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating church, wala tayong yung ating mga anak ay kuminsan ay nakikita natin na ipinapaubaya na lang natin sa church. Na nakakalimutan na natin mga kapatid na tayo dapat ang siyang manguna at mag-encourage at mag-push sa ating mga anak kung paano magkaroon na maayos at magandang relasyon sa Panginoon. Pastor. Yeah. That's good. So, you see kung ano ini-establish nila rito, mga kapatid, no? Yung connection, sapagkat in a commitment, connection is very important. Yes, sir. You see, Amen. you cannot commit if you cannot connect. Amen. You see, you have to connect and commit. All right? To connect is to commit. Yes. Okay, you cannot connect if you will not commit. Okay? So you cannot start anything not until you make a commitment. Yeah, amen. That's Okay? true. Now, here's the thing, kapatid. Itong pinakamahalaga rito, mga kapatid. No? I hope sa mga listeners natin ngayon ay, by the way, maunawaan nyo ng mabuti. And by the way, lahat ng mga issues natin dito sa TBL, mga kapatid, sa The Baptist Lunch, ay dadalhin ko na po ito sa pulpito. Okay? Amen. Babalik tayo sa basic, babalik tayo sa family issues, sa pulpito. And, kasi hindi lahat ay nakikinig talaga rito eh. Amen. So, sasadyain natin na idadali natin uli yan sa ating pulpito. No? Gusto ko marinig nyo uli ito. Okay? It's all about family. Okay? Now, here's the thing, kapatid. Ang pinakamahalaga, maunawaan muna natin ang tinatawag na leadership. Two words ito eh. Commitment and leadership. Yeah. Commit to lead. Yeah. Now, so, pag nakita po natin yung two words na yon, ay dapat nating maunawaan kung bakit. Why do we have to commit to lead? You see, why? What is the importance? Is there anything important in that leadership? Why do we need to commit to lead? You see, yan ang mga dapat maging maliwanag muna sa atin. Kasi kung hindi maliwanag sa atin yan, you will always ignore commitment. You know, you will always ignore those two words. What are those two words? Commit and lead. All right? Excuse me. All right? So yan ho ang mga bagay na dapat bibigyan natin ng pansin. Okay? Inuulit ko po, yung sinabi nila kanina, napakaganda. You have to commit to connect. Okay? So if you will not commit, you cannot be connected. Okay? So to connect is to commit. Okay? Tandaan nyo yan. Now this time, ang ipapakita ko po sa inyo, yung kahalagahan ng pagkukommit to lead. Why it is important. Okay? Now, let's go to the Bible. Tingnan po natin mabuti ang Biblia. Kung gaano kahalaga ang magkukommit ka to lead. Why? Bakit merong... You see, yung salita po, kapatid, yung salitang commit
ay dapat ho nating maunawaan na ang ibig sabihin niyan is you are to carry into action deliberately. Okay? Walang patid. Hindi po yun kapatid na minsanan lamang. You see? It should be Amen. deliberately. Okay? So you're putting something into action. Okay? Hindi lamang po mga kapatid sa nguso, kundi mga kapatid sa action. Yeah, Okay? amen. Ngayon, that is to commit. So makikita nyo yung urgency, yung power ng salitang commit. You've got to commit. Parang sinasabi natin, pag ibabalik ko po yan dun sa salitang connect, you have to commit to connect. So without commitment, there is no connection. Right. Amen. Okay? So to commit is to connect. Connect is to commit. Okay? So makikita nyo, napaka-powerful, napakahalaga nung salita na ngayon. Ngayon, kung ang idudugtong natin doon ay leadership, you have to commit to lead. Why is this so important? Bakit naman napakahalaga nito? Ano ang gagawin ko? Nakikita nyo yung urgency ng commitment. Grabe. Commit ka. Commit ka. You see? Put something into action. You see? Bakit? Because that is exactly, kapatid, leadership. Okay? Now, so another one, here's the thing. Leadership. Nakita niyo po yung powerful word na commit and now to lead. That is leadership. Okay? Leadership is not about authority. Okay? Amen. Leadership is not about authority. Okay? It is about influence. Amen. Amen. It is about influence. Pagka kayo nagtatrabaho, pagka kayo nasa military, meron kang tinatawag na authority and you're using your authority to lead your people. Yeah, But amen. outside, so it's not about, it is actually, leadership is more than position, it is more than your authority. Right. Amen. Okay? Now, because people will follow you because of who you are. Yeah. Amen. People will also follow you because of what they are seeing and learning from you. Yeah. Amen. Okay? Kahit hindi mo, this is the powerful result or impact of leadership. Yeah. The powerful impact of leadership is that people will follow you. Susundan ka ng tao dahilan sa kung sino ka. Yeah, amen. Dahilan sa kung anong natututunan niya sa iyo. Yun. Okay? Amen. Yan, dyan yan. Kahit hindi mo sinasabihan na, oy, sumunod ka sa akin na, that is authority. Pag sinabihan mo ng ganyan yung tao, halika, sama ka sa akin, o gawin mo ito, authority yan. But listen, yung tao gagawa ng isang bagay ng ginagawa mo because of your influence, because of who you are, and that is what we call influence. Amen. Okay? Now, let's go to the Bible. Tingnan niyo po. Proverbs chapter 11 in verse number 14. A very familiar passage. Tingnan niyo mabuti. Here's what the Bible says. Where no counsel is. Okay? Where no counsel is. All right? The people what? Fall. Okay? The people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Okay? Where is the falling? When there is no counsel. Amen. Okay? Now, the second question is, where is safety? When there is counsel. Counselors. Amen. Okay? Kapag merong counsel, may safety. Pagka walang counsel, may ano? Falling. Amen. You see? May falling. Now listen, here's what the Bible says. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, my people are destroyed for what? Lack of knowledge. Amen. Knowledge. All right? So what is that knowledge? Same as the implication of the word counsel. Yeah, amen. Because counsel is knowledge. Yeah, that's true. Okay? So kung walang counsel, magpo-fall ang tao at madi-destroy. Pero safe ang isang tao pag meron siyang counsel. Yeah, amen. Di ba? So, Amen. makikita nyo, maraming napapahamak dahilan sa walang counsel.
Yeah. Now, Amen. where is now counsel? Saan mo makikita ang counsel na ito, mga kapatid? Sa mga taong nangunguna sa atin. Amen. Sa mga taong sinusundan natin. Amen. Sa mga taong nasa harapan natin. You see, doon nakukuha yung counsel. Amen. Di ba? Yung taong nasa harapan natin, hindi mo dapat susundin yan kung ipapahama ka. Yeah. Amen. Yeah, amen. That's true. Amen. Pag lumundag yan sa balon, sa bangin, hindi ka dapat lumundag. That's Yes, right. sir. Maaaring Amen. kakayanin niya yung bangin, pero ikaw na sumusunod sa kanya, hindi mo kayanin ng bangin. That's right. Amen. For example, bibigyan ko yan ng halimbawa, sa mga angkas sa motor, sino ang karamihang namamatay? Angkas. Hindi yung driver, kundi yung angkas. Bakit? Yeah, amen. Pag alam niyang mababangga, nakakaiwas ngayon yung driver. Yeah. Pero ignorante ngayon yung kanyang angkas. Yeah, That's that's right. true. Come on. Amen. Amen. See? So, kaya napapahamak ngayon. So, same thing kapatid dito. Now, so nakikita niyo yung urgency, Yeah, amen. nakikita niyo yung kinakailangan talaga mag-lead. Yeah. Amen. I must commit to lead. Why? Because without my leadership, my family will be destroyed. Yes. Yes, sir. Amen. 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 Without, now listen to me now, you have to lead. Aha. Kinakailangang mag-lead ka. Kinakailangang pangunahan mo. Kasi kung hindi ka manguna, you see, sana makita niyo yung urgency, kapatid. Amen. Then I'm telling you, this is nakakalungkot kapag ka ang mga dapat nangunguna ay ignorantihan, mag-play ignorant sa bagay na ito. Yes, sir. That's You should true. not Amen. play ignorant sa bagay na ito. You should not Amen. just be a passive. You see, you have to see this passage right here as an urgent message for the leaders. Yeah. Amen. Because where there's no counsel, the people fall. Yeah. Amen. And the people perish for lack of knowledge. Yeah. Yes. Di ba? So itong mga bagay na ito, dapat makita natin ito. Somebody, please, must commit to lead. Yeah. That's true. Amen. Somebody must put this thing into action. Why? Because you have to influence your family. You have to influence your wife. You have to influence your husband. You have to influence your relatives, your loved ones, your neighbor. You must be an influence. Amen. See? Kaya nga po, napakaganda itong bagay nito. Ang gusto ko makita nyo rito, kapatid, hindi ito basta-basta babasahin mo lang na pasang, di ba, maraming beses nababasa natin ito, parang pinapalipas lang natin eh. Yeah. Di ba? Amen. Pag binasa mong ganyan, ayan, babasahin mo na, verse 1, where no counsel is, the people fall. Parang wala lang. Yeah. Pero naiisip mo ba, yung katabi mo will fall. Yeah. come on. Amen. 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 Yung nakikita mo, ang ganda ng suot, akala mo minsan, ang gwapo, ang ganda, akala mo strong. Pero, kailangan niya ng counsel. Right. Amen. Why is that? Sapagkat kung wala siyang counsel, she or he will fall. Yeah. That's true. Amen. They will be destroyed. Yeah. Yan ang sabi ng Bible eh. Amen. That's in the Bible. You've got to Yeah. believe the Bible. Yes, sir. Yes. So, makikita natin dito, mga kapatid, napakahalaga ang challenge sa atin dito. Napakahalaga ang challenge sa bawat isa. Kaya nga, kapatid, there must be a leader in the Yeah. home. Amen. There must be a leader in the family. Yes, sir. Somebody needs your leadership. Yeah. Amen. That's right. There is someone out there, na nangangailangan sa pamilya nyo ng leadership. Yes. Amen. At huwag mong hintayin ang mukha niya maging kawawa. Right. Maaaring magaling magbihis yan. Magaling yan sa computer. Sinasabi natin, ang talino niyan. Yeah. Pero kapatid, kailangan niya ng counsel. Yes, Amen. amen. That's true. Kailangan niya ng counsel. So, sana makita niyo, very urgent. Amen. Kailangan. Yeah. Hindi pa pwedeng hindi ka maging leader. Kaya nga po, kinakailangan, sa bawat isa sa atin, kinakailangan tayong mag-desire to be a leader. Now, Amen. somebody in the home has desired to be a leader. Yes, sir. I want to be, I'll lead. Okay? I'll lead. Yeah. Now, listen, pag nakita mo, kapatid, listen to me now. Pag nakita mo,
Pag nakita mo ang anak mo lumalaki na, you've got to make up your mind, make a Yes, decision, sir. put something in your heart that this is what I want to be for or I want to put in the mind of my son or my daughter. Yeah, You see, yes. yan ang ilalagay ko. Ito, there must be something. You see, now listen to me now. You don't need to wait for an authority na ibibigay sa iyo para maging leader ka. Wow. Amen. Amen. Yeah. Huwag mo nang hintayin. Tandaan mo, I want to be a blessing. Yeah, Yes. amen. I want to be an influence. Yeah. Okay? Kinakailangan ma-influensyan ka. Now listen to me now. Wala ka nang dapat. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, araw-araw nagtuturo tayo sa ating mga anak. Yes, sir. Yes. Amen. Consciously and unconsciously. Yeah. Yeah. You see, maaaring nakatayo ka dyan, yung ginagawa mo. Kaya nga, you've got to be careful. Now, because you commit to lead, when you commit to lead, there will come a time that you'll get tired of it. Yes, Yeah. sir. Amen. Mapapagod ka na, mabubuisit ka na, lalong-lalo na hindi ka kinakampihan ng asawa mo. Ayan. Yan. Lalong-lalo Amen. na ang ginagawa mo is out of season. Yeah. Pero ang amen. sabi ni Paul, in season or out of season, be an influential. Wow. Be a Amen. leader. Amen. You preach the word. When you preach the word, you are influencing the people. Yeah. Yeah. Amen. Amen. You see? Now, listen to me now. Kapag kay kang leader, huwag mong kakalimutan ito. If you desire to be a leader, once you commit to lead, tandaan mo, you cannot live two kinds of life or two kinds of influence. Hindi mo pwedeng sasabihin na, ito ang gusto kong gawin mo anak, na hindi mo ginagawa. Right. Kaya nga po mga kapatid, ang leadership is influential. Yeah. Yeah. It is an influence na pagka nakita ka ng anak mo, ganyan ang kilos ng tatay ko, ganyan ang ginagawa ng tatay ko, ganyan kamahal ang nanay ko, ganyan siya mag-produce, ganyan sa kasipag. Look kung anong magiging mangyayari sa iyong anak. Yeah. You can Amen. testify, Brother Rudy, Brother Yes, Noel. yeah. Yes, You sir. can Amen. testify. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Amen. Ngayon, may mga anak kayo ngayon na nagtatrabaho na. Yes. Ngayon, Amen. nakikita nyo na ngayon. Pag nakita nyo yung mga anak ninyo, nakikita nyo kung ano ginagawa nila. Yeah. Amen. Amen. You see? Now, in other words, kapatid, you have to commit. Bakit kinakailangan mag-commit? Because I must pipiliin ko sarili ko kung alin yung papalabas ko into action. Yeah. There Amen. is something Amen. in my mind na napakahirap kong ilabas sa action. But because I have to lead, ilalabas ko ito. Yeah. Yes. Amen. Amen. That's Amen. true. Amen. Now, may mga pagkakataon na para bang ang hirap nito, busy ako, ganyan. Ang dami mong ang Amen. dami mong pwedeng gawing alibay para maupo ka na lamang at hindi ka magsalita at wala kang gagawin, Listen, if you are a leader, tandaan niyo po ito mabuti mga kapatid, you cannot do anything that is only comfortable to you. Right. Amen. Amen. That's true. Amen. Kung kailan ka babangon, kung kailan ka matutulog, kung anong gagawin mo, ang tawag natin dyan basta, bahala na ako, buhay ko to. No, you cannot do that. You cannot Yes, lead your sir. family that way. Yeah. Amen. Yes. That's That's right. right. That's why kailangan po natin na mag-commit. Yeah. Oh man, I'm telling you. Yeah. Amen. Commit to lead. Yeah. Minsan sinasabi lamang po natin, I'm a leader, but you're not committed leader. Because a committed leader, kapatid, he is open to opportunities for his followers. He is opening opportunities. For example, kayong dalawa, I am your leader. Pinili Yes. niyo ako na mag-lead sa inyo. Yeah, that's okay? right. Yes, sir. Lahat ng pinapakita ko sa inyo, binubuksan ko yung opportunity niyo para madagdagan ninyo or maitaas ninyo ang sarili niyo. Mag-level up Yes. kayo lagi. Yes, You sir. see? Now listen, you have to keep the high standard. Yes. sir. Amen. 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 And to climb to the highest standard, kapatid, kahit na hindi highest, kasi deliberately papunta ka naman dun But what I'm saying is, habang nagka-climb ka, mahirap yan. Yeah. Amen. Yeah. But Amen. kaya nga kailangan natin na mag-commit. Kailangan nating maging committed. Kung hindi Yeah. tayo committed, kapatid, hindi tayo magsisettle tayo for less. Yung Yeah. Amen. That's true.
So that's why you have to commit. At pagka nag-commit ka, kapatid, ang kailangan mo rito, kahit na nakakapagod, kahit na sasabihin mong, medyo pagod na ako, medyo ganito, hindi siya nakikinig. But listen, I'm a committed leader. Leader. Amen. So I have to commit to lead. That's true. Amen. Yes. Kahirap. Pagka hindi natin inunawa ng mabuti ang ating kalagayan, makikita natin talagang pupunta tayo sa hindi maganda. Pupunta tayo ang ating mga anak ay mapapahamak, ang ating pamilya ay mapapahamak, marami ang mapapahamak because of that. You see? Amen. So marami ang mapapahamak because of that. So makikita natin mga kapatid, madaming nagsasuffer. Again, let your leadership be an open door of opportunities for followers. Right. Amen. Amen. You see, yung Yeah. leadership mo ay maging open door for followers. Yeah. For your followers. You see, open door of opportunities for your followers. Kaya, alam nyo, again, kapag ikaw ay may ginagawa ng isang bagay, parang walang sumusunod sa iyo. Parang ordinaryo lang, naglalakad ka lang, wala lang. Yeah. Nabubuhay ka lang na parang walang silbi ang buhay, kapatid. But you see, here's the most interesting part, mga kapatid, sa leadership na ito. Okay? This is leaders or leadership na meron pong passion. Yung passion is more important than your position. Right. Iiwanan mo actually ang iyong position because of your passion. Yeah. Yes. Good. Amen. Amen. Yeah. Minsan yung iba hinahanap na lamang po yung position. Yeah. Minsan kasi sabihin na wala ako sa pwesto kaya ganito. Tanong, masama bang gumawa ng tama kahit wala kang position? Amen. See? Amen. So nakikita niyo po, ang sana makita natin dito, may push. Yeah. Push. Yeah. Amen. You see? Push. Yung leadership mo merong push. Kinakailangan, parang araw-araw, kinakailangang set ko ang sarili ko as a leader. Why is that? Because if I will not set myself as a leader, if I will not commit to lead, many will fall. Yeah. Amen. Amen. Many will be destroyed. Yeah. And it's happening, kapatid. It's happening. Minsan hindi ho natin nakikita nabablangko na tayo. Nawawala na pala yung ating sarili. Amen. Nawawala na yung leadership natin. Yeah. Minsan titignan natin para bang given na kaagad. Ako leader dito, akong tahanan. Dapat gagawin ko ito. Tanong, nasaan ang commitment mo? Can you do that every day? Now, can you, alam niyo isang leader, kapatid, titignan mo ang pangangailangan ng pamilya mo, titignan mo ang pangangailangan ng anak mo, titignan mo kung saan mo sila dadalhin. Now, yan sa ginagawa mo kaya, makakarating kaya sila sa gustong marating ng Diyos sa Kanya. Yeah. Amen. See? Sabi ko nga, kapatid, dapat malaman ng mabuti, makilala ng mabuti ng mga anak natin ang totoong Diyos. Yeah. Amen. That's right. Amen. So, there are times na parang tatamarin ka mag-aral, tatamarin ka magsalita. Yeah. Now, alam niyo nakakalungkot mga kapatid kapag ang mga magulang ngayon ay tamad ng magsalita para sa kanilang mga anak. Amen. Amen. Kapag katamad na tayo magsalita para sa ating mga anak, mga kapatid, wala nang counsel ang ating mga anak. At kung wala nang counsel ang ating mga anak, alright, watch out. Watch out. They will fall. That's right. Amen. They will fall. Because Yeah. that is exactly the Bible. I think I'm giving you the Bible. Amen. 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 They will fall. They'll be destroyed. Yeah. See? Amen. Inuulit ko po, passion should come first before position. Amen. Passion should come first before position. Huwag na natin tignan-tignan pa yung position, kapatid. Huwag na natin tignan-tignan pa kung anong meron dyan sa ating position o maghihintay tayo na bigyan tayo or pansinin tayo or sabihin natin, ang tatay dito, akong lalaki rito, akong bahala sa... No, hindi po pwede.
Amen. In fact, kapatid, tandaan mo, ang mga nililid mo, merong mga weak dyan. Yeah. Kaya nga, kapatid, minsan ang nakikita na lamang natin, yung dapat paluin natin. Pero hindi natin nakikita, bago paluin, anong meron. Saan tayo nag-fail? Yeah. Amen. Amen. Saan tayo nag-fail? Amen. You see? Bago mo paluin ang isang bata, tignan mo muna. Bago mo paluin o bago mo sisihin ang asawa mo, tignan mo muna kung anong ginawa mo bago siya nagkamali. That's true. Amen. Madali lamang magduro, mga kapatid. Madali lamang tignan ang pagkakamali. Alam mo yung mga huling pagsisisi na tinatawag natin. Amen. Pero mga kapatid, sana makita natin ano ang ibinigay natin sa kanila bago sila nagkasala. Amen. That's true. Okay? So that's why somebody must commit to Yeah. lead. Very urgent. Very urgent. Huwag mo nang hintayin bukas. Ngayon na. Yeah. Bakit? Baka mamaya, eto narinig mo na. Pagkatapos mo marinig ito, mamaya, yung anak mo may problema na. Yung asawa mo may problema na. I'm telling you. Yeah. The devil knows how to do it. Yes, sir. Alam ng diablo kung saan dadalhin ang mga batang ito. Alam ng diablo. Kaya wag ho nating pabayaan, kapatid. Wag ho tayo magmamaya na habit. Yeah, that's true. Amen. Mamaya-maya, ang mga habit natin yan na, mamaya na. Yeah, yeah. Oh, bukas na. Ala pa yan, okay pa yan. See that? Lahat ng ginagawa natin is habitual. Yeah. Amen. So nakukompromise ang buong pamilya natin because of that. So it's time, mga kapatid. It's time. It's time to commit to lead. I'm not just talking to fathers. I'm talking to sino man ang nandyan sa loob ng tahanan. Sasabihin mo sarili mo, I'm committing myself to lead. Amen. Nakita ko yung kahalagahan na kung hindi ako mag-commit ngayon, kung hindi ko, what is in your mind that you need to put into action? Yeah. Amen. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Tandaan niyo ito. Malapit na. Tapusin ko na ito. Yung nasa isip ninyo, hindi nakikita ng anak ninyo. Yeah. Amen. Not until naigalaw ninyo. Yeah. That's Amen. right. Amen. That's true. At ang pakiusap ko, mga kapatid, wag nyong maliin or baguhin ang galaw nyo na nasa isip ninyo. Right. Sapagkat isang araw makukonfuse ang anak ninyo. Right. Yes. Amen. Nakita nyo? Makukonfuse. Bakit makukonfuse ang anak? Kasi iba yung kinikilos mo sa iniisip mo. Amen. Yeah. Amen. Amen. Iba yung iniisip mo iba yung kilos mo sa sinasabi mo. Yeah. So you have to influence. You must be an influence. Listen now. Again, you don't need an authority to influence. Mm-hmm. You don't need a position to influence. Yeah. Amen. All you have to do, ito lagi ko po itong hinahalimbawa mo, kapatid. Kapag ka naging song leader ka, just put to your soul the song. Yeah. Amen. It doesn't mean na magaling ka. Magaling ka mag-song lead. Mm-hmm. It doesn't mean na magaling ka mag-compass, alam mo ang 4/4, alam mo ang 3/4. Wala mo sama kung alam mo yon. Pero kung mo sabihin sa akin, hindi ka pwede maging song leader na hindi mo alam yon. Yeah. Alam mo ang tempo, alam mo yung message ng kanta, you put into action the message of the song and the people will follow you and the people will follow your song. I mean, I'm talking about sa song leader. You're leading them to sing. A good song leader can lead the congregation to sing. Yeah. Amen. 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 Bakit? Kasi magaling siya. Nakikita sa kanya yung mensahe ng awitin. Blessed assurance, Jesus is mine. Wow. You see that? Amen. Pag nakita mo, Jesus is mine, na makikita mo yung saya, makikita mo, ganyan kapatid pag naglilid. Yeah. Ipakita mo sa anak mo na yung sinasabi mo patungkol sa Diyos na buhay ay makikita sa iyo talaga sa buhay mo na buhay ang Diyos. Amen. Yes. Amen. You see?
Kapatid, this is really sad kapag nakita natin na after this, wala man lang magkukommit to lead. You have to commit to lead because of the urgency of the need. Yeah, amen. Grabe yung need. Grabe yung pangailangan. Amen. So you have to commit to lead. Okay? Nawa po ay naging maliwanag po ito, mga kapatid, sa bawat sa atin. You see, at kailangan ng mga tao, kapatid. Kailangan sa loob ng pamilya ang mag-lead. Yeah. Alright? Okay. Now, ilingan natin dyan si Brother Noel kung may masasabi siya. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa napakagandang talakayin na inyong ibinahagi sa atin. At sabi nga po ni Pastor, leadership is influence. Alam niyo po, bilang isang tatay, no, dapat piliin natin kung sino ang nakakapag-impluensya sa ating buhay. At dito po sa atin, ako, personally, ang buhay ko ay impluensya ni Pastor. Kaya nga, pag yung pinili mo yung tao na mag-i-influence sa'yo, yung kung ano po dapat yung kanyang prinsipyo, dapat prinsipyo natin. At ako po, kaya nga labis-labis ang pasasalamat ko na kasama ko ang aking mahal na pastor sa pagbuo ko ng aking pamilya. At napakahalaga na mayroon talagang isang mag-i-impluensya sa atin bilang leader. At sabi nga ng verse na binasa kanina ng ating mahal na pastor na where no counsel is, the people fall. Kaya nga napakahalaga na tayo bilang isang leader ng tahanan ay lagi tayong makikinig kung ano ang pinapangaral ng ating mahal na pastor patungkol sa pamilya. Amen. Alam niyo po, personally, ako po, makikita niyo po ako dyan na kapag nagsasalita ang ating mahal na pastor patungkol sa pamilya, ay talagang masaya ako eh. Kasi wala man ako doon sa ganung kalagayan, ay nagkakaroon na ako ng knowledge. Kaya sabi nga ni Pastor, napakahalaga yung kaalaman. At doon pa lamang sa pagpapahayag niya ng salita, ay talagang protection na yon ng aking pamilya. Na yung ipinapahayag niya patungkol sa atin, sa ating mga tatay, no? Sa ating mga magulang, kung paano natin itutuwid yung mga hindi maayos na nakagisna ng ating mga anak, no? Kung nakikita natin sila mapapahamak, kasama na natin ang ating mahal na pastor at pinapahayag niya na yung payo kung paano natin ito mahadlangan para hindi sila mapahamak, no? At napakahalaga na yun nga yung sinasabi ng ating mahal na pastor na wala ka nang ibang gagawin kundi sundan mo na lamang. Amen. At wag na tayong mag-isip ng ibang kaparaanan para yung ating mga anak ay magkaroon ng pagmamahal at respeto sa Diyos. Kaya nga sa atin bilang isang ama ng tahanan, makita dapat sa atin kung gaano katotoo yung ating salita na sinasabi. At sinasabi nga po ng ating mahal na pastor na sa atin mismo makitaan. Hindi yung hanggang salita lang tayo at hindi naman natin ginagawa yung ating sinasabi. Kaya nga, mamuhay tayo ayon sa ating sinasabi. Ipakita natin sa ating mga anak. At salamat sa Panginoon. Nalagpasan na namin ni Sister Cynthia yung kung papaano magpaaral ng mga anak. At katulong namin ang ating mahal na pastor kung paano magpaaral ng mga anak at paano magpalaki. Kaya nga napakahalaga na tayo ay talagang namnamin natin ang salita ng Diyos at ipamuhay natin at talakayin natin. Yan ang sinasabi ng ating mahal na pastor eh. Pag-usapan natin ulit ang salita ng Diyos na napapakinggan natin. Hindi yung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos tapos bahala na ng ating mga anak kung paano nila ipapamuhay. Ay napakahalaga na tayo bilang mga magulang ay ire-echo natin
kung ano yung naririnig natin sa ating mahal na pastor. And of course, makikita naman natin mga kapatid, wag natin pahihintulutan na yung pag nakakita tayo ng isang bagay na kung saan mapapahamak ang ating mga anak ay papabayaan natin. Wag. Makita pa lang natin na sila'y mapapahamak, sawatain na natin. Wag nating sabihin na, ano lang naman yan, maliit na bagay lang yan. Alam niyo po, walang malaking bagay na hindi nagmula sa maliit. Kaya Yes. nga, maging aware tayo at talagang kinakailangan natin na humingi ng guidance sa ating Panginoon na bigyan tayo ng karunungan upang ipahayag sa atin ng Diyos kung ano ang mga bagay-bagay na ikabubuti ng ating pamilya. Kaya Yeah. nga, Yun, salamat maganda dun. salamat sa Panginoon. Andito ang ating mahal na pastor, talagang grabe talaga. Andito kung pagdating sa karunungan lang mga kapatid, mga ama ng tahanan, ay talagang bugbog sarado tayo eh. Talagang linggo-linggo nakakapakinig tayo ng counsel. No? Harol sabi nga ng ating mahal na pastor, araw-araw counsel sa Yeah. ating church. Hindi na natin kinakailangan na magpa-appoint sa ating mahal na pastor kapag may problema tayo. Linggo-linggo pinapahayag kung ano yung solusyon eh. Yeah. Kaya nga, tulungan natin. Yeah. Unang-una, sa atin, sarili, na talagang patunayan natin sa Panginoon Yeah. na tayo ay isang karapat-dapat na leader na mag-impluensya sa ating pamilya para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, Pastor. Yeah. Alam mo, ang pinakamahalaga rito, bilang leader mo, that's why I'm telling you, you have to commit to lead. Because if you will not commit to lead, you cannot connect your family to God. Yeah, amen. You need to commit to lead because your family will fall. Yeah. Now, ano ang dapat mong ipakita doon sa mga mga sumusunod sa iyo? Okay? Now listen, alam niyo ba mga kapatid, kapag ka maganda ang ating leadership, nakikita ng mga sumusunod sa atin, katulad sinasabi mo, Noel, hindi naman kita sinabing sumunod ka sa akin. Yeah. Amen. So, voluntarily, sumunod ka sa akin, sinusundan mo ako kasi may nakikita ka na ma-fulfill yung promise ng Diyos kung susunod ka sa akin. Yes, that's Amen. right. Amen. See, kaya nga, watch out. Sino ang sinusundan natin? Kapag ka sumunod ba tayo sa isang taong ito, maaabot, mapupulfill ba yung promise or tayo ay mapapahamak? You see? Amen. So, ang isang effective na leader, kapatid, ay hindi niya pinapahintulutan na anumang problema. Kasi lahat may problema. Lahat nakaka-encounter ng problema eh. Amen. Pero habang nakaka-encounter ka ng problema, yung mga tao nakaka-encounter ng problema, katulad ng kahihiyan, you know, kung ano na ang tingin sa atin ng tao, kung ano ang level sa atin ng tao, problema yan. Yan ay panghadlang yan para maabot natin yung pangako ng Diyos sa atin. Now, anong trabaho ng leaders ngayon? Sa kabila ng maraming problema, tutulungan niya ngayon, yung mga followers niya, ipapakita niya ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, binubuksan ng pintuan ng opportunities para makita niya yung pangako sa buhay niya ng Diyos. Pangako ng Diyos sa buhay niya. Yun ang importante doon. Amen. You see, yun ang importante. Nagbubukas ka ng pintuan ng opportunity na makikita mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yan ang leader. You see? Amen. Pero kapag ka ang leader, kapatid, madali na kaagad mapagod. Alam nyo, yung mga tao, lahat siya nakakaproblema. At pagka na problema, discourage. Pag nakaproblema, galit. Pagka may galit, eto, nababawi. You know, kaya nga, ipapakita natin, kanina maganda yung pinasa ni Christian na dati kong sinabi. Sabi ko, dati kasi, yung pagtitimpi ng galit ay pagpaparusa sa sarili mo. Yeah. I mean, ang Amen. pagtitimpi. Yung pagkikip. Yes, sir. You see? Yes, sir. Amen. Ha? Amen. Ano sa Tagalog? Tama po yun. Pagkikip, pagtatago. Yeah. Yeah, pagkikimkim ng galit sa puso mo, hindi yung, akalain mo, nagsasuffer ka ng punishment Yun. na ginawa naman ng iba, hindi naman ikaw may gawa. Yun. Amen. Ang nagkasala, yung iba, pero ikaw nagkikimkim ng punishment. Wow. You see? Now, ano ngayon ang gagawin ng leader ngayon? Kaya sabi ko sa inyo, without a leader, they will fall. Yes, sir. Because who will tell them?
Yeah, amen. Sino magsasabi sa kanila na meron akong galit dyan, pero pag nakikita ko ng mga tao, nakangiti ako, akala mo kung sino masaya ako, akala mo kung sinong maayos akong Kristiyano, pero deep inside, meron akong bitterness, Wow. meron akong anger. Pero yung anger na yon, anong ginagawa ko sa sarili ko? Pinarurusahan ako kasi every time na nakikita ko yung kagalit ko, grabing galit ko. Yung bituka ko ay umiinit lahat. You can Acid, tell, acid na. di ba? Acid. Nagkakaroon ka na ng acid reflux, may- hindi ka na makatulog sa gabi, at sinisisi mo yung pagkain mo, pero katulad sinabi ko nga mga kapatid, Yeah, it is amen. not what you eat, Yeah. but what is eating you that makes you or that cause you not to sleep, not to Yeah. get a good Yun. sleep. Amen. You see? That's good. So yan ang dahilan. Okay? Amen. What is eating you Yeah. sa gabi, mga kapatid? Okay? Now, ang sinasabi ko, ang leader, kapatid, ha? Ang leader is, anumang problema meron ka, kaya nga, gagawin mo ito because you're committed. Yes, sir. Amen. Walang makakaresolba nito kung hindi ka magkukumit. Kaya sasabihin mo sa sarili mo, commit to lead. Amen. Bakit? Pag may problema, alright, hindi ko hayaan ang problema na hindi maranasan ng aking asawa, ng aking mga anak, yung pangako ng Diyos para sa kanila. Amen. 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 Tatanggalin ko yan, mga hadlang na yan. Akong pagpapagamit ako sa Diyos, I'm willing to be used by God Yeah. to pull out all of this that hinders the blessings and the promise of God for my family. Amen. You see, sabi ng Biblia, promise, ang pangako ng Panginoon ay pagpapalain ng pamilya. Yeah. Eh paano pagpapalain ng pamilya kung may laging problema? Pero ang leader, ang trabaho niya ay buksan ang pintuan ng opportunity para mawala yung problema at makapasok yung pagpapala. Amen. That's Very good. simple. Amen. All right, Brother Rudy. Amen. Thank you, sir. At napakaganda po ng tinatalakay natin at ayon nga dito sa atin na pag-aralan ngayon, ay napakahalaga po talaga na tayo ay kumonek sapagkat kapag tayo ay kumonek, we are committing. Yeah. Okay? Kaya hindi tayo po pwedeng connected kung hindi tayo committed eh. Amen. Kaya napakahalaga po nito. At bilang isang tatay, bilang leader po ng tahanan, napakahalaga po yung connection natin sa Panginoon. At ang isang magandang leader, lagi ko naririnig kay Pastor ito, ay dapat marunong itong tumanggap ng influence sa kanya. Sapagkat kung ano yung pinahintulutan mo na tinanggap mo, yun ang bagay na mangyayari sa'yo. Yeah. Sapagkat, halimbawa, kay pastor, pinahintulutan natin na siya ang ating pastor, na siya ang mag-lead sa atin. Kung ano yung itinuro niya at tinanggap natin sa buhay natin yon, yun ang magiging ganun ang kalalabasan natin. At yun din naman ang maipapasa natin sa loob ng ating tahanan. That's why Amen. kaya nga napakalaga nung talata na sinabi dito ni pastor kanina that where no counsel is the people fall, but in the multitude of counselor there is safety. Amen. Mga kapatid, ang isang magandang leader marunong tumanggap. Bakit ka mo? Kasi tayong mga tatay, aminado naman tayo eh. Limitado lang din po ang ating pananaw at ang ating pangunawa. Yeah. That's why kumukuha tayo at nangangailangan tayo ng counselor ng buhay natin. Amen. At eto nga, meron tayong pastor, meron tayong simbahan na nagtuturo sa atin na ikatututo natin upang sa ganon, yung limitadong pananaw at yung limitadong pangunawa ay madagdagan bunga Yeah, ng amen. turo ng counselor na meron tayo. At yung ating pastor, masasabi ko na talagang yaan pinahintulutan mo, malaking impluensya ang may dudulot sa inyan. Amen. At kung ano yung pagtanggap mo sa kanya, kung tinanggap mo yung turo, yun din ang dadalhin mo sa loob ng tahanan. Amen. Mga kapatid, ito na may subok na. Sabi nga si Brother Noel, ako at si Brother Jao, lahat naman, hindi naman tayo magkakaganito kung hindi natin pinahintulutan o hindi natin tinanggap yung turo. Yeah. Yung mga counsel na ibinigay ng ating pastor mula sa salita ng Diyos. Amen. Hindi natin mararanasan yung ganito. At ang pinakamaganda nito, mga kapatid, nagpapatuloy at laging andoon yung turo na hindi ang pagiging leader ay hindi patungkol sa authority, kundi yung patungkol sa impluensya. Sapagkat bilang leader, tayo'y nagmamahal sa ating pamilya. Amen. At yung pagmamahal na yun ang nagtutulak sa atin upang hindi natin pabayaan ang ating pamilya.
At hindi nga natin mapapabayaan kung tatanggapin natin yung aral na tinuturo sa atin. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Yeah, amen. Sabi nga laging binabanggit, maging connected ka sa Diyos. At mangyayari yung kung magkukumit ka. Yeah, Kapatid, amen. kaya wag po kayong matakot. Wag tayong matakot na magkumit kasi napakahalaga po nito. Mga kapatid. At dito nga, sa pagpapatuloy po ng ating mga pag-aaral, yamang andito ang ating pastor, ay tuloy lang natin. Yeah. Tumanggap tayo ng aral na ibinibigay ng ating Amen. simbahan, ng ating pastor. Kasi ito na ang ikatututo natin. Amen. Huwag natin to iniglect, mga kapatid, sapagkat ito rin ang maipapasa mo para sa iyong pamilya. Amen. Tayo tandaan natin, mga tatay, kung hindi tayo konektado sa Diyos, hindi natin madadala ang ating pamilya rin patungo sa Diyos. Amen. Pastor. Maganda yung sinabi ni Solomon He that diligently seeketh good, procureth favor. Wow. Verse number 27. Amen. Napakaganda. Napakaganda. Okay? Alright, Janil. Alam niyo po, magandang hapon po sa atin lahat. Alam niyo po, totoo po yun, sir. Sinabi po ninyo ni Sir Rudy. And gusto kong emphasize din yun, yung sinasabi niyo rin po kanina na yung influence talaga. And it will be hard. The point here is, yung sinabi, pinag-usapan natin last week na you cannot commit if you're not willing to connect. Yeah. And also ngayon, tinuturo sa atin ating mahal na pastor, yung influence. It will be harder for us fathers to influence our family, our children, our wives, to be committed to the Lord. Kung hindi tayo mismo konektado, mahirap kang magkumuha makapagpa-impluensya sa pamilya mo kung ikaw muna hindi impluensyado ng Diyos. Amen. And the very reason why we're not trying to judge here, but we'll just talk and accept the reality na ang katotohanan is that the reason why we are not fully influenced by God through His Word and through His man, it's because of the reason that we do not allow ourselves to connect with the Word of God. We do not Amen. connect ourselves with God. We do not connect ourselves with the man of God. Because alam niyo po mga kapatid, lilinawin ko lang sa mga fathers na nakakapagsubaybay po ngayon. We're not, naririnig niyo naman mismo ito sa ating mahal na pastor. He is not here para purihin natin. He is not here na maging Panginoon natin. Naririnig niyo yan. Kinakantsawan na nga tayo ng ating mahal na pastor na siya, worshipers niya. No, sinasabi sa atin directly ng ating mahal na pastor that that's very wrong. Because the point here is our pastor is transferring to us the influence, in-influensyan tayo ng pastor natin, ng influensya sa kanya ng Diyos, para mapunta rin sa atin, para isang linyada tayo ng influensya. Amen. Kasi Klaro minsan yan. kasi naisip natin, we might think and we might, we may come to a point na iniisip natin, baka si pastor lang may gawa-gawa. No, meron tayo lahat backup ng salita ng Diyos. Kaya nga that's the blessing of having a church kung saan tayo binilang ng Panginoon. Kasi lahat ng pinag-uusapan po natin, nakikita natin na nandito sa salita ng Diyos. Amen. All we have to really do is make a decision to connect ourselves, to commit ourselves so that we can connect ourselves and get the influence of God through His Word and through His man and through the church. Amen. See, yan po yung laging format naman po para ipadala sa atin ng Panginoon, dadaan yan sa pastor po natin. And para pagdaan sa pastor po natin, of course, it's the Word of God. Kaya minsan, pagka nagkaroon, balik tayo sa mga nakaraan pinag-usapan, pagka nagkaroon ka ng reservation, pagka nagkaroon ka ng sarili mong, nagpa-under ka sa sarili mong pride, hindi po talaga natin makukuha ang impluensya ng salita ng Diyos. Amen. And Yes. before we know it, talagang tayo ang nagraran ng family, wala ang Diyos. Yeah. Kaya nga po, hindi naman po natin ito, Sir Noel, Sir Rudy, sinasabi, dito ang ating mahal na pastor, hindi po natin ito sinasabi para sabihin na natin na hindi perfect ang family niyo. There's no perfect family. We only have a perfect God and a perfect Word. Yes. You see? And kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, sasabihin ito, because one of the manifestations, kung gusto natin ma-check, yung influence natin sa pamilya natin, kung sila ba ay kung sila ba ay na-impluensyahan natin na i-commit ang sarili nila sa Diyos. One of the manifestations, check your sons and daughters. Check your family's connection with God. There we will Amen. see kung anong impluensya ang nadadala natin sa Diyos. That's Yeah. true. Amen. Kung anong impluensya, ang nadadala natin sa ating pamilya. And from there, we will see how connected we are with the Word of God, with the Lord, and of course, makikita natin dyan kung committed ba talaga tayo to lead. Yeah. Amen. Because if we're committed to lead, you will always make it sure konektado ka.
At kung konektado ka, makikita mo ang manifestation sa pamilya mo na sila rin ay willing to commit sa Panginoon. Amen. Ilan po, sir? Maraming po salamat. Alam niyo, magandang halimbawa po dyan ay yung mga Israelites, if you can recall, na ang Diyos, nagpadala ng Diyos ng 12 spies to spy the land. Tapos pagbalik po nila, yung 10 spies ay hindi nagsalita, o nagsalita nang nakita nila na parang nawala na ang Diyos. Yeah. So tinanggal nila ngayon. Makikita nyo naman, ang kanilang mga pananalita ay bunga ng takot nila na walang Diyos. Right. You see? So in other words, nagsalita ngayon yung 10 spies na yun, narinig ng mga tao. At ang nakakalungkot, yung mga tao nakinig doon sa council ng 10 spies. Okay? Now, anong nangyari ngayon? Nagsalita ngayon si Caleb at si Joshua, 2 spies. Okay? Noong nagsalita sila ngayon, yung mga tao ay parang ayaw nang makinig. Right. So ano nangyari ngayon mga kapatid? Nangyari, nasira. They were destroyed. But, destruction follows after that. After they listened to the wrong counsel, mga kapatid. Remember what David said in the book of Psalm 1:1. You see? Yeah. No, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Yeah. Now, sino ang blessed? Yung hindi lumalakad at nakikinig sa counsel ng ungodly. Saan sila nakinig ngayon? Doon sa counsel ng 10 spies. That we cannot do it. Now, where is God? Doon salita nilang, we cannot do it. Right. Compared it to the statement of Joshua and Caleb, now, we can do it. Right. They are bread to us. Sa kanila, ay grabe yan, nangangain sila ng tao. Pero sa kanila, kay Joshua at kay tayo ang kakain sa kanila. Wow. Sapagkat tinapay sila sa atin. Wow. Okay? So what happened now mga kapatid? Makikita nyo yung destruction dito. Nasira ngayon, God destroyed. You see that? Because of the 2 spies na tumayo, kapatid. God destroyed the generation and not the whole nation. Right. You see that? Bakit? Nilid ngayon, yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na yung mga tao ay nilid ngayon in spite of the problem, ay nilid ngayon nila doon sa promised land, yung mga bata at saka mga grandchildren. The children and grandchildren. You see that? So makikita niyo mga kapatid, yan ang sinasabi kong leader. Amen. Yan ang sinasabi kong nangunguna. Yan ang mga dapat natin susundan. Na hindi ka maniniwala doon sa counsel. Ang lagi kong sinasabi is, pag nagka-counsel ako, pag may kinakausap ako, sino ang dapat manalo? Diyos. Diyos ang dapat manalo sa argumento. Diyos ang dapat mangibabaw sa counsel at hindi yung philosophy ng man. Yeah, amen. Okay? So, ang nakikita ko rito, ang lesson dito is this. Una, huwag makikinig sa counsel ng ungodly. Right. Pangalawa, makikita nyo, tignan ninyo ang papakinggan ninyo. Ang papakinggan nyo ba, yung pinapahintulutan niya na ang problema makahadlang sa pangako ng Diyos? Or makikinig kayo doon sa tao o susunod kayo doon sa leader na nagsasalita na kaya ko kayong dalhin doon sa promised land kahit na may problema. Right. Amen. Kaya tignan nyo kung sino sinusundan ninyo. Baka wala pa naman kayo, nagsisimula pa lamang kayo, hindi na kayo makarating. Hindi nyo naman, ni silip noong promised land, hindi kayo makasilip. Ni pintuan ng promised land, hindi nyo nasilip. Nakakalungkot mga kapatid, sa dami ng pangako ng Diyos sa Biblia, ay hindi tayo nag-i-enjoy kahit isa. Alright? So we have to commit to lead. Kinakailang, sinasabi ko sa inyo, kapatid, dadaling ko kayo sa mataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon kasi gusto ko kayong maging masaya. Ang kasiyahan natin ay pag-enjoy, pagtamasa sa pangako ng Diyos sa buhay natin. It's not about your leader, it's not about me, it's about God. Okay? Alright, nawa po ay natulungan po kayo ng mga aralin na ito ngayon at ako'y naniniwala na pinagpala po kayo at kung gagawin lamang po natin ito. Alam nyo, marami pa akong pwedeng ibahagi sa inyo pero sabi ko nga po sa inyo, lahat ng issue sa TBL dadalhin ko na sa pulpito.
Okay? Amen. Dadalhin ko na po sa pulpito. Doon na tayo mag-uusap sa pulpito, mga kapatid. No? At ako'y naniniwala, mas maraming mga kapakinig, mas maraming pagpapala. Okay? Alright. And ngayon ay magpapaalam na po kami. At ako'y naniniwala na kayo po ay pinagpala sa maiksing usapin na ito dito po sa The Baptist Lunch. Okay? Paalam na po tayo, Brother Noel. Amen. Maraming salamat, Pastor. At gayon din po sa lahat po ng sumubaybay ng ating programa ay maraming salamat din po sa inyo. At sa susunod na Biyernes ay magkita-kita muli tayo sa ating programang ito. Maraming salamat and God bless us all. Brother Rudy. Thank you so much po sa lahat ng mga tatay, mga nanay at maging mga young people na sumubaybay sa atin. At muli, ang dalangin namin ay magpatuloy pa at anumang napag-aralan natin ay patuloy nating isa pa buhay. Amen. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Okay, Jalil. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay ng mga fathers, South Border Fire. Shout out po sa inyo lahat, Sir Jacob, Sir Marjon, Sir EJ, mga nag-send ng pictures that they're watching, Sir Rod, Sir Mike, and Sir Ramon, and Sir Ryan. And sa iba pa na maaaring di ko nabanggit, shout out po sa inyo lahat ng South Border Fathers. And of course, ay patuloy po tayo, fathers, magpalakasan sa salita ng Diyos at sa prinsipyo ng salita ng Diyos, as we are blessed to have a pastor that's guiding us according to the principles of God's Word. Magandang tanghali po muli sa ating lahat, and let's keep on, fathers. Let's keep on. God bless us all. Alright, sa lahat ng mga pastors na nakinig dyan, mga mission pastors natin, marami akong mga nakita. At salamat na kayo ay nag-tune in, at ako'y naniniwala na kayo'y pinagpala. Okay? Alright, at patuloy natin ipanalangin po yung ating pong Old-Fashioned Baptist Revival doon po sa San Fabian this coming 19 and 20. No? At panalangin natin na yun po ay maging matagumpay. Lahat ng mga pastors nandyan, alright, then please consider to pray for that revival. Okay? Gawin din po ang kanilang anniversary sa 23. Alright. Nagpapaalam na po kami, and again, we thank you for tuning in. Magkita-kita po tayo sa susunod na Friday dito po sa The Baptist Lunch. God bless Amen. you all. I love you all. Alright. May dala akong ano dyan, kamote, dala ni... That His word is true. Well, I've chosen to believe it. Now, how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it, and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Do you believe that God created you just like He told you in His word? Do you believe that every world in space came to place by His own heart? Do you believe that God can change your life and give you freedom from your sin? He'll open every door that blocks the way, and now you can say within, God said it, and I believe it, and
and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it, and I believe it, and that settles it for me. God is the author and His the ending of all that I believe in. Life more abundant is yours for the asking. The miracle can happen to you. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles